when we were younger, one of the first tricks that parents teach their children, ewan ko kung natutunan nyo yan nung bata kayo. Pero I remember when I was younger, isa sa mga una kong natutunan na tinuro ng mga tao sa paligid ko is, lagi nilang sinasabi, beautiful eyes. Siyempre yung bata, di ba? Ewan ko kung tinuruan nila kayo niyan, no? Ewan ko kung tinuruan nila yung baby na nandito nakasama sa bishop's residence, no? Marami kasing trick na tinuturo sa mga bata. Pero you see, sa mga pinakauna at pinakamaganda is beautiful eyes, no? I-try nyo mamaya kung beautiful eyes, beautiful pa rin ba yung mga eyes ninyo, no? But you see, the question is, what makes your eyes beautiful? No? Anong nagpapaganda ng inyong mga mata? Well, ngayon, gumaganda yung mga mata kung may mga nilalagay na mga anong nilalagay ng mga babae sa kanilang mga mata, mga ginuguhit-guhit, no? Kung minsan pink, kung minsan red, brown, iba't iba, no? Pero you see, in the gospel for today, the eyes become beautiful only if it sees great and good things. Dahil yun ang purpose ng mata. Yun lang yun. Maganda yung mata ng isang tao kung nakakakita ito ng maganda at mabuti. Otherwise, kung hindi nakakakita yung mata mo ng maganda at mabuti, kahit pa beautiful eyes ka pa dyan araw-araw, hindi maganda yung mata mo. Kundi, pangit. Bakit? Pangit yung nakikita eh. That is why the people in the gospel for today, the last line is very important. And it says, we have seen incredible things today. Nakakita kami ng napakaganda at napakabuting mga bagay-bagay ngayong araw. In contrast, there were the Pharisees and the teachers of the law. Siguro ito yung mga may mga sakit sa mata. Bakit? Well, can you just imagine, merong paralitiko, it's even beautiful to imagine. You simply imagine the scene, yung eksena. No? Dahil hindi makapasok yung paralitiko on his own, primarily because paralitiko nga eh. At hindi lang yun, maraming tao. Pero imagine ninyo, binutasan nila yung bubong at binababa nila on a mat. It's supposed to be very beautiful and touching to see, hindi ba? Kaya nga even Jesus saw what they did. Kaya nga sabi niya, my friend, your sins are forgiven you. Bakit? Nakita niya ang ganda. Ang ganda ng kanilang pananampalataya. Si Jesus mismo, nakita niya yung magandang effort ng mga kaibigan ng paralitiko. Pero yung mga Pariseo, yung mga teachers of the law, sabi nila, sino kaya itong taong to who utters blasphemies? Hindi nila nakita yung napakagandang eksena na yung mga kaibigan ng paralitiko, sila mismo ang gumawa ng paraan para mapagaling ito. Sa kanila, ang nakita nila kung ano ang i-accuse nila kay Jesus. All they wanted to see is what they can use to accuse Jesus. That is the contrast, no? Can you just imagine? Si Jesus, nakita niya, wow, ang ganda ng ginawa ng mga taong ito. He was touched by it. Yung mga tao, nakita din nila yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus and they were touched by it. That is why they were able to exclaim, we have seen incredible things today. The opposite, ang mga Pariseo at mga teachers of the law, sabi nila, who is this person who blasphemes, who utters blasphemy, who alone can forgive sin? But God.
Kaya ito siguro yung magandang lesson din, ano? Lalong-lalo na ngayong panahon ng Advent. Sana as we approach Christmas, ito din yung hinihiling natin sa Diyos. No? That we have these beautiful eyes always with us. Not because of what we apply to them, kung ano yung mga ginagamit natin pampaganda ng mata, but may we ask for that grace to have these beautiful eyes always. Because these eyes see what is good. These eyes see what is incredible and great, especially yung mga mata na nakakakita ng kabutihan, yung mga mata na nakakakita ng mga magagandang ginagawa ng Diyos sa tao. Ito yung mga tinatawag nating beautiful eyes. Kaya tanungin natin ng sarili natin, are your eyes beautiful? Para masagot nyo yan, tanungin nyo muna ang sarili ninyo, nakakakita ba yan ng maganda? Nakakakita ba yan ng mabuti? Kung hindi, hindi beautiful eyes. Baka, ano ba yan, nakakatakot eyes yan. So we pray for this grace in this season of Advent. Lord, give us these beautiful eyes. Eyes that see the goodness in people and the great things you do in our everyday life.